Isipin nyo to, habang abala tayo sa pang-araw-araw, traffic, ulan, at budget na kailangang pagkasyahin, may tahimik pero malaking galaw sa ating karagatan. May mga barkong paparating mula Amerika, at hindi lang ito simpleng pagbisita. May dala itong pagbabago na posibleng makaapekto sa seguridad at direksyon ng Pilipinas. O, mga kaibigan, ang Philippine Coast Guard ay malapit nang tanggapin ang unang batch ng Marine Protector Class Patrol Boats mula sa US Coast Guard. FPB-2701 at FPB-2702 ang pangalan ng mga yan. Parang bagong armas sa ating depensa sa dagat, lalo na sa West Philippine Sea kung saan lagi tayong hinaharas. Exciting, di ba? Tara, pag-usapan natin ang buo itong balita na galing kay Max Montero, at bakit importante to sa ating lahat bilang mga Pilipino. Una sa lahat, ano ba talaga tong Marine Protector Class Patrol Boats? Ito ay 87 foot na mga sasakyang dagat, humigit kumulang 26.5 metro ang haba. Hindi siya yung malalaking barko na parang battleship, kundi agile at mabilis na patrol vessels na perpekto para sa coastal operations. Sa US Coast Guard, ginagamit nila to para sa search and rescue, law enforcement, anti-drug operations, at pagbabantay sa borders. May top speed na around 25 knots, kaya mabilis sumakay sa alon hanggang sea state 5 pa. May 2 MTU diesel engines, at equipped with .50 caliber machine guns para sa proteksyon. May stern launch system din para sa maliliit na rubber boats, para madaling mag-deploy ng team sa tubig. Bakit natin ito kailangan? Simple lang, mga kabayan. Ang Pilipinas ay archipelago, mahigit 7,600 islands tayo, at sobrang haba ng coastline natin. Mahirap bantayan lahat yan gamit lang ang malalaking ships. Kailangan natin ng mga maliit pero matibay na patrol boats na pwede mag-ikot sa mababaw na tubig, sa mga channel sa pagitan ng islands, at sa areas na congested like sa mga fishing grounds. Lalo na ngayon, sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, kailangan natin ng mas maraming assets para magpatrol, mag-rescue, at mag-enforce ng ating sovereign rights nang hindi naaapektuhan ang mas malalaking vessels natin na ginagamit sa high seas. Ang balitang ito ay galing sa post ni Max Montero, isang retired Philippine Navy officer at defense analyst. Sabi niya, malapit nang dumating ang unang 2 units bilang bahagi ng 2023 pledges noong bumisita si President Bongbong Marcos sa Washington. Doon, nagkasundo ang Pilipinas at US sa ilalim ng Bilateral Security Sector Assistance Roadmap. Ginagamit ang Excess Defense Articles Program, ibig sabihin, mga barkong hindi na kailangan ng US Coast Guard pero pa rin maayos at usable, ibinibigay nila sa allies tulad natin para mapahusay ang kakayahan. Noong 2023, pangako talaga ng US na magbibigay ng 2 Marine Protector Class at 2 Island Class Patrol Boats. Ngayon, 2026 na, at mukhang natutupad na ang pangako para sa Protector Class. May training na rin ang ating mga Coast Guard personnel sa US para magamit agad tong mga bagong boats. Hindi lang to simpleng donation, ito ay bahagi ng mas malaking partnership sa pagitan ng Pilipinas at Amerika para sa maritime security. Isipin niyo ang sitwasyon natin sa dagat. Araw-araw, may mga Chinese vessels na naghaharas sa ating fishermen sa Scarborough Shoal o sa Ayungin Shoal. Minsan, water cannon ang ginagamit, minsan blockade. Ang PCG ang frontline sa ganitong mga sitwasyon dahil sila ang civilian agency na may mandate sa law enforcement sa ating exclusive economic zone. Pero dati, kulang ang assets. Madalas, kailangan nilang mag-deploy ng mas malalaking ships na mas mahal ang operasyon at mas mabagal sa mababaw na areas. Ngayon, kasama ang mga bagong 87-foot boats, magkakaroon tayo ng mas agile response. Pwede silang mag-conduct ng rapid interdiction, mag-escort ng ating fishing boats, o mag-rescue kapag may distress call mula sa mga seafarers. Hindi lang sa West Philippine Sea useful to. Sa buong Pilipinas, maraming lugar na nangangailangan ng ganitong klaseng patrol. Sa Visayas, sa Mindanao, sa Palawan, lahat may mga issues sa illegal fishing, smuggling, at human trafficking sa dagat. May typhoons din tayo taon-taon. Kapag may bagyo, kailangan ng mabilis na search and rescue. Ang Marine Protector Class ay designed para sa ganun, improved seakeeping, better habitability para sa crew,
at compliant sa environmental standards. Pwede silang mag-operate ng matagal sa coastal waters nang hindi masyadong mapagod ang makina o ang tauhan. Sa terms of specs, ang isang typical marine protector ay may crew na around 10 hanggang 11 persons. May advanced navigation at communication systems. May capability para mag-carry ng small boats para sa boarding operations. Sa US, ginagamit nila to para sa drug interdiction sa Caribbean o sa Pacific. Para sa atin, ang primary roles ay maritime security, SAR, at environmental protection. Halimbawa, kapag may oil spill o illegal dumping, pwede silang mag-respond agad. Ang konteksto ng transfer na to ay importante. Noong panahon ni President Marcos, pinalakas niya ang ties with the US at iba pang allies. Bahagi to ng maritime modernization ng PCG. Bukod sa US boats, may Japanese Parola-class vessels na rin tayo, at ngayon pa lang, may plano para sa 40 units ng 35-meter fast patrol boats mula sa France sa ilalim ng OCEA project. May local construction pa para sa 20 units, para magkaroon tayo ng technology transfer at jobs para sa mga Pinoy shipbuilders. Lahat to ay nagpapakita na seryoso tayo sa pagpapalakas ng Coast Guard. Pero bakit tagal ng delivery? May mga tanong sa comments tulad ng, pangako pa yan dati, tagal bago ibigay. Totoo, mga kabayan, ang bureaucracy sa international transfers ay matagal talaga. May inspections, refurbishments, training, at approvals. Pero ngayon, mukhang moving forward na. May reports na ang PCG ay nakakakuha na ng ilang 87 boats through excess defense articles, at ang mga Filipino sailors ay nagte-training na. Ang FPB-2701 at FPB-2702 ay ang unang batch na ito na specifically pledged. Sa broader picture, ang ganitong assistance ay nagpapakita ng matibay na alliance sa pagitan ng Pilipinas at US. Hindi lang military aid to, ito ay para sa collective security sa Indo-Pacific. Habang China ay nagbubuild ng artificial islands at nagpapakita ng muscle, tayo naman ay nagmo-modernize ng peaceful pero firm na paraan. Ang PCG ay hindi Navy, pero sila ang unang linya ng depensa sa maritime domain. Sa pamamagitan ng mas maraming patrol boats, mas epektibo silang makakapagpatrol at makakapagbigay ng presence sa ating waters. Para sa ating mga kababayan na nasa probinsya, lalo na sa coastal areas, ang epekto nito ay direktang mararamdaman. Mas mabilis na response sa emergencies. Mas secure na fishing grounds para sa mga mangingisda. Mas mahigpit na pagbabantay laban sa illegal na activities na nakakasira sa ating marine resources. At sa panahon ng climate change, kung saan mas madalas ang extreme weather, ang SAR capabilities natin ay kailangang mas malakas. Siyempre, hindi perpekto lahat. May mga kritiko na nagsasabi na kailangan pa rin natin ng mas malalaking cutters para sa sustained operation sa high seas. Totoo yan. Ang 87-foot boats ay mainam sa coastal at littoral zones, pero para sa open ocean patrols, mas kailangan ng mas malalaking vessels tulad ng Hamilton-class o ang upcoming Reliance-class considrations. Kaya naman, ang strategy ay layered, maliit na agile boats para sa near-shore, at mas malalaki para sa farther areas. Dapat balansehin natin ang fleet modernization. Bilang Pilipino, dapat proud tayo sa pag-unlad ng PCG. Mula sa panahon na kulang-kulang ang equipment, ngayon ay unti-unti nang nagiging modern at capable. Salamat sa leadership ni PCG Commandant at sa suporta ng gobyerno. At syempre, sa international partners na tulad ng US na tumutulong ng walang hidden agenda kundi mutual benefit. Kung titingnan natin ang history, ang US ay matagal ng alay natin sa maritime security. Noong World War II, magkasama tayo laban sa common enemy. Ngayon, sa bagong hamon ng gray zone tactics sa South China Sea, magkasama pa rin tayo. Ang transfer na to ay hindi lang tungkol sa barko, ito ay simbolo ng commitment sa rules-based international order at sa proteksyon ng ating sovereign rights. Para sa mga interesadong maging part ng PCG o Navy, ito ay magandang balita. Mas maraming modern equipment ay nangangahulugan ng mas magandang training at career opportunities. At para sa ordinaryong Pinoy, ito ay assurance na may nagbabantay sa ating karagatan 24/7.
Sa wakas, mga kababayan, ang pagdating ng FPB-2701 at FPB-2702 ay simula pa lamang. Inaasahan natin ang karagdagang transfers, tulad ng Island Class, at iba pang modernizations. Dapat suportahan natin ang ating Coast Guard sa pamamagitan ng pagiging aware sa maritime issues at pagrespeto sa ating batas sa dagat. Kung may time kayo, basahin ang updates mula sa Max Montero o sa official PCG channels. Manatiling informed, manatiling vigilant. Salamat sa pakikinig sa kwentong ito. Kung may questions kayo tungkol sa Philippine Coast Guard modernization, ay comment lang below. Share nyo rin sa inyong mga kaibigan at pamilya para malaman nila ang magandang balita. Tayo ang Pilipinas, malakas sa dagat, matatag sa lupa. God bless our troops, our Coast Guard, at ang buong bayan.